Sir Carl, pwede ba akong makahiram ng cellphone? Pakausap niya rito matapos makalahati ang gata sa baso. May tatawagan lang ako. Tatawagan niya ang kapatid. Hindi siya mapakali kung ganito sa hindi pa rin nakakausap ang kapatid. Nais niyang kumustahin ito. Sige. Sagot nito at kinuha nito ang cellphone sa bulsa. Ipinagpasalamat niyang hindi na ito nagtanong pa kung sino ang tatawagan niya at nagpaalam din ito na lalabas muna ng silid. Marahil para bigyan siya ng privacy sa gagawing pagtawag. Paglabas ni Carl ng silid, agad niyang idenial ang numero ng kapatid. Memoryado niya ang numero nito dahil ang kapatid lang lagi niyang tinatawagan pag may emergency. Nakailang subok na siya pero hindi sinasagot ng kapatid ang tawag niya. Marahil dahil numero lang ang lumilitaw sa screen at hindi alam ng kapatid na siyang tumatawag, isama pang 10 oras na ng gabi. Nagkibit balikat siya at bumuntong hininga. Muling sinubukan ang tawag. Hello? Nabuhayan siya nang marinig ang boses ng kapatid sa kabilang linya. Kuya Dylan! Pigil ang luhang banggit niya sa pangalan ng kapatid. Trina? Ako nga to, kuya. Matagal na rin mula nang huli niyang makausap ang kapatid at wala din itong idea kung nasaan siya. Sinabi niya sa kapatid na maayos naman ang kalagayan niya. Namimiss lang niya mga ito pati na ang daddy at mommy nila. Wala siyang binanggit na anuman sa kapatid tungkol sa mga nangyayari sa kanya sa San Rafael. Sinabi na rin niya kung nasaan siya at sinabing masaya siya at nag-e-enjoy sa bagong karanasan sa buhay. Hindi ilang beses siyang pumiyok dahil naiiyak siya. Gusto na rin niya makauwi ng San Sebastian. Sadyang pumipigil sa kanyang damdamin niya para kay Carl. Nais niyang maisakatuparan ng misyon na mapaibig si Carl sa Maniego. Nangako siya sa sarili na hindi na muling mabibigo pa sa pag-ibig, lalo na't wala namang nobya si Carl, kaya wala siyang masasaktang iba. Marami pang tinanong ang kapatid tungkol sa kanya. Basta sabi lang niya masaya siya kung nasaan siya ngayon. Sinabi rin niyang hindi kanya ang numero at nakitawag lang siya. At bago nagpaalam sa kapatid na kung dadalas-dalasan niya na ang pagtawag dito at pangungumusta. Bumuntong hininga siya matapos ang pag-uusap nila ng kapatid. Pinunasan ng mga luha at nag-angat ng muka. Andito na siya sa mansyon. Napasok na niya ang mansyon. Ngayon pa ba siya susuko kay Carl? Ang dami na niyang pinagdaanan. Ngayon pa ba siya susuko? Kung kailan may nakikita na siyang resulta kahit na katiting pa lang. I will stay here for Carl. I won't give up. Malayo na rin ang narating ko para mag-give up pa. Bulong niya at muli ipinahid ang pisngang nabasa ng mga luha kanina. Naglakad siyang palabas ng silid para isoli kay Carl ang cellphone nito. Magkatabi lang ang silid nila. Nagdalawang isip pa siyang kumatok sa silid ng amo. Baka sabihin na naman kasi nitong inaakit niya ito. Well, totoo naman. Humugot muna siya ng malalim na paghinga bago kumatok sa silid. Nakadalawang katok siya ng pagbuksan ni Carl ang pintuan. Hindi na siya nagulat pa nang mabungaran itong walang damit pang itaas at tanging jogger pants lang ang suot. Marahil naghahanda na ito sa pagtulog. Napalunok siya nang mapatingin sa magandang katawan nito. Trina. Tawag nito sa pangalan niya na tila may hatid na kakaibang kilabot at kiliti sa katawan niya. Sir Carl, pasensya na po't natagalan ang paggamit ko. Sabi niya tinaas ang cellphone sa kamay. No problem. Sagot nito tinanggap ang cellphone na hawak niya. Sa simpleng pag-abot lang niya sa cellphone ay naramdaman niya ang pagsagi ng kamay niya sa kamay nito. Sa ganoong paraan may kuryenteng dumaloy sa katawan niya na tila gumising sa buong katawan niya. Salamat po Sir Carl. Pasasalamat niya. Akmang tatalikod na nang pigilan siya nito sa kamay. Napatingin siya sa kamay niyang hawak nito. Trina. Tawag nito sa kanya. Nagangat siya ng muka at tumingin sa mga mata niya. You can sleep here with me if you want. Sabi nito. Nagulat siya at hindi sinasadyang nanlaki ang mga mata nang marinig ang sinabi nito. Don't worry, I won't do anything without your consent. Sabi nito na marahil nakita ang pagkagulat sa mga mata niya. Matutulog lang tayo. Baka kasi matakot ka kung mag-isa ka lang sa silid mo. Sabi nito. Matagal bago nakuhang sumagot ni Trina sa alok niyang matulog ito sa silid niya kasama siya. Wala siyang ibang hangad kundi asamahan ito sa silid. Alam niyang maaaring magka-trauma ito sa mga dinanas nito. Isa pa ramdam niya sa sarili na nais niya itong protektahan. Sige, kiming sagot nito at bahagyang tumango sa kanya. Magbibihis lang po ako. Lilipat ako ulit dito. Paalam nito sa kanya. Tumango siya at ngumiti naman dito. Salamat po Sir Carl. Pasasalamat dito. Wala yun Trina.
Sagot niya at lumakad na itong pabalik sa guest room. Humugot siya ng malalim na paghinga at sinulya pa ng cellphone. Tinignan ang numerong tinawagan ni Trina. Napaisip tuloy siya kung sino ang tinawagan nito. Magulang kaya? Kaibigan? O baka naman boyfriend? Iniiling niya ang ulot na banggit na dati sa kanya ni Trina na wala pa itong nagiging boyfriend, kaya malabong boyfriend nito ang tinawagan. Dinala niya sa mansyon sa Trina para maprotektahan ito. Bukas na bukas, ipapahanap niya ang tarantadong iyon. Sisiguraduhin niyang makukulong ito at pagbabayarin ang kawalang hiyaan na ginawa nito kay Trina. Kasambahay lang niya sa Trina pero kung mag-alala siya dito ay sobra-sobra. Dahil kahit ayaw niyang aminin sa sarili, interesado siya kay Trina. Nais niya itong mapalapit sa kanya at ang pagpapatuloy niya kay Trina sa mansyon ay ang unang hakbang niya para mapalapit dito. Pagbalik ni Trina sa silid niya, nakaternong pajama ito. Hindi ang ganoong klaseng pantulog ang inaasahan niya dito. But still, she's cute and so innocent. Ikaw na dito sa kama. Susupa na ako para pag may kailangan ka, pwede mo kong tawagin. Sabi niya. Nakakahiya naman po, Sir Carl. Kama niyo po ito. Nahihiyang sabi nito. Okay lang naman po sa akin na magtabi tayo. May tiwala po ako sa inyo. Besides, natatakot ako mag-isa. Patuloy nito. Tiningnan niya ito at nasa mga mata nito ang takot at hiya sa kanya. Ngumiti siya ng bahagya at lumapit sa kamang kinaupan ni Trina. He want to protect her at hindi na niya hayaang maulit muli ang mga nangyari ngayong gabi, pati na ang gabing muntik na rin itong mapagsamantalahan ni Raymond. Trina. Tawag niya sa napaka-inosenteng dalaga. Para itong bata sa suot na ternong pantulog na may print ni Minnie Mouse. Naupo siya sa kama katabi ito. I want to protect you. Sabi niya tinawakan ang kamay nito. Let me protect you, Trina. Patuloy niya. Nakatitig naman ito sa mga mata niya. Napansin niya ang pamumuo ng mga luha nito habang nakatitig sa kanya. I promise, no one can hurt you again. Wala nang makababastos sa'yo, Trina. I will protect you, no matter what. Mariing sabi niya na may determinasyon. Yun ang nais niyang gawin, ang protektahan si Trina kanino man. Protective din siya sa kapatid noon, kay Iya, pero iba ang protection na ibinigay niya kay Trina. Protection na wala nang makakapanakit dito at hindi niya ito pababayaan ano man na mangyari. Carl, sambit ito sa pangalan niya at tuluyan ng naiyak. Don't cry, sweetheart. Sabi niya at kinabig itong payakap. Agad naman itong gumanti ng yakap sa kanya at lalo pang naiyak. Shh, don't cry. He whispered and kissed on the top of her head. No one can stop her to protecting Trina. No one. Hindi man niya mapangalanan ang nararamdaman ngayon para kay Trina. Still, he want to make sure she's safe and she's happy. Magkatabi silang nahiga ni Trina. Tanging una na nasa gitna lang ang pagitan nila. Amoy na amoy niya ang napakabangong scent ni Trina. Kanina pa itutulog. Marahil dahil sa pagod sa maghapong pagtatrabaho sa mansyon. Isama pa ang masamang nangyari dito. Tumagilid siya at pinagmasta na magandang mukha nito. Payapa itong natutulog sa tabi niya. How are you, Trina? He asked. At dahan-dahang hinawakan nito sa buhok habang pinagmamasdan nito ng mabuti. Hindi siya sigurado pero may hawig si Trina sa babaeng iniligtas niya noon sa pagpapakamatay. Isang magandang babaeng nais tumalon sa mataas na building at magpakamatay. Pero imposible dahil mukhang may kaya ang babaeng iyon. Unlike Trina na kailangan pa nitong mamasukan bilang kasambahay para kumita ng pera. Although hindi bagay maging isang kasambahay lang si Trina. Kung tatanggapin lang ni Trina ang offer niya, pwede na itong tumira sa mansyon nang hindi na kailangan magtrabaho pa bilang kasambahay. Aaminin niyang ang alok niyang iyon ay pansariling interes lang niya at pansariling kaligayahan. Isama pang napaka-undecent nga naman ang proposal niya at alam niyang nainsulto niya si Trina sa ginawa niya. Pero nais niyang maangkin ito. Nais niyang maging kanya sa Trina. Nais niyang matikman ito at maikama. Yun lang yun, di ba? Maikama at matikman si Trina, kaya niya inalok ito na magbabayad siya sa serbisyo nito sa kama. Humugot siya ng malalim na paghinga at tumihaya. Tumitig sa kisame. Alam niyang mahihirapan siyang makatulog katabi ang napakagandang dalaga na hindi man niya maaangkin. Sasakit lang ang puso niya kakatingin sa napakagandang mukha ni Trina. Ngayon pa lang yata siya may katabing babae na matutulog lang sila. All the time na may katabi siyang babae sa kama ay hindi pwedeng walang sex.
Kinabukasan nagising siyang tulog pa rin sa Trina. Marahil dahil sa pagod kaya masarap pa rin ang tulog nito. Siya naman ay halos wala naman tulog, kakaisip kung paano niya mapapapayag ito sa iniaalok niya rito. Bago siya bumangon, muli niya itong sinulyapan. Ang sarap nitong titigan, hindi nakakasawa, ang ganda nito. Good morning, Trina. Bati niya sa natutulog na dalaga at hinalikan nito sa noo. Dahan-dahan siyang bumangon. Matapos makapagbihis, tumawag na sa abogado at sinabi ang kaso ni Trina. Sinabi din niyang ipahuli kaagad ang lalaki at ikulong para hindi na makapanakit pa ng iba at huwag na rin papapasukin pa sa asyenda. Sinadya din niya si Manang Flor sa bahay nito sa pabahay. Maaga pa kaya nadatnan pa niya ito. Sinabi ni Manang Flor na doon na lang sa mansyon sa Trina dahil hindi daw ito nababagay sa pabahay. Isama pang lagi itong napapahamak, kaya mas mabuti raw na sa mansyon na lang daw ito kasama niya. Gusto pa niyang magtanong kay Manang Flor ng mga bagay tungkol kay Trina, gaya ng nasaan ng mga magulang nito. May kapatid ba ito? At bakit kailangan itong mamasukan bilang kasambahay? Pero hindi na niya sinatinig pa. Kahit papaano ayaw niyang makahalata si Manang Flor na interesado siya kay Trina. Baka pagdudahan din siya dito, lalo na't kilala siyang babaero at papalit-palit ng babaeng dinadala sa asyenda. Matapos makausap si Manang Flor, bumalik na siya ng mansyon. Saktong pababa ng hagdan sa Trina nang makapasok sa loob ng mansyon. Napatigil pa ito nang makita siya sa sala. Nakabihis na ito, walking shorts at blouse. Basa din ang buhok nito, mukhang bagong ligo ito. Ang fresh at ang ganda nitong tingnan. Sir Carl, pasensya na po. Late akong nagising. Paumanhin ito sa kanya nang makababa na ng hagdan. It's okay. Kamusta na pakiramdam mo? Okay naman po. Sabay na tayo mag-breakfast. Anyaya niya rito. Ho? Gulat na sambit nito. Walang masama kung magsabay tayong kumain, Trina. Sabi niya at nauna na papuntang komedor. Pansin niyang nanatiling nakatayo lang sa Trina. Marahil nagdadalawang isip kung susunod o hindi. Pagdating sa kusina, sinabihan niya si Manang Lumen na magdagdag ng plato sa mesa. Agad naman itong sumunod at ipinagtimpla na rin niya ito ng isa pang kape. Nasanay siyang kumaing mag-isa sa mansyon pero ngayon may Trina na siyang makakasalo. Maupo ka, Trina. Anyaya niya rito nang makasunod sa kanya sa kusina. Pansin niyang naiilang ito lalo na't nagtataka din si Manang Lumen kung bakit kasabay niya sa hapag sa Trina. Sir Carl, nakakahiya po yatang sumabay sa inyo. Bulong nito nang silang dalawa na lang nito sa komedor. Ngayon ka pa ba mahihiya, Trina? Nagtabi na nga tayong matulog kagabi. Nakangiting sagot niya. Sir Carl! Pinandilatan siya nito ng mga mata. Kumain ka na, Trina. May pag-uusapan tayo pagkatapos kumain. Sabi niya habang nagsimula na rin kumain. Ano po? I have a new proposal. Sagot niya at tinitigan nito. Ano po iyon? Kumain ka na muna bago natin pag-usapan. No. Mariing sagot ito at parang batang sumandal sa upuan. Hindi na siya nagulat pa sa inasta nito. Alam niyang matigas ang ulo ni Trina at paiba-iba ng mood. Yung tipong aakitin siya nito at pag pumatol siya ay natatakot naman ito. Maybe dahil totoong virgin ito. Well, malalaman din niya ang bagay na iyon. Hindi ako kakain until hindi mo sinasabi. Mariim patuloy nito. Nagbaba siya ng mga kubyertos at uminom muna ng tubig. Pinunasan ng bibig saka muling sinulyapan nito na naghihintay sa sasabihin niya. You are promoted. Sabi niya. What? Kunot nung tanong nito. Dito ka na sa mansyon titira mula ngayon. Patuloy niya. I see. And then? She asked. Umusog siya sa kinaupan at ininapit ang mukha rito. Hindi naman ito umiwas sa kanya. Alam niyang nais din naman ito ang ganoon sila kalapit sa isa't isa. Alam niya at ramdam niyang may attraction sila ni Trina sa isa't isa, kaya bakit hindi nila parehong bigyan ng laya. Be my woman, Trina. Napatitig siya kay Carl. Hindi naman siya nagkamali ng dinig sa sinabi nito. Malinaw na malinaw ang dinig niya. Trina, I want you to be my woman. Mananatili ka dito sa mansyon as my woman, not kasambahay. Patuloy nito. Nanatili lang siyang nakamata at hindi alam ang isasagot. Naintindihan naman niya ang nais mangyari ni Carl. Ang maging babae siya nito. Ibabahay sa mansyon tulad ng isang asawa. Gagawin nila ang lahat ng ginagawa ng isang tunay na mag-asawa. Yun nga lang, walang commitment, walang label, walang relasyon at higit sa lahat,
Wala siyang karapatang magdemand ng anuman kay Carl. Yun ang alam niyang nais mangyari nito. I told you, I don't need your money. Mariing sagot niya at masamang tingin ay pinukol dito. I'm not offering you money. Just be my woman, Trina. And be a mistress of this mansion. Sagot nito at sinubukang hawakan ang kamay niya pero umiwas siya. Trina, I know. And you know na may attraction tayo sa isa't isa. Kaya bakit hindi natin subukan? Be my woman. Anong pagkakaiba ng your woman and your girlfriend, Carl? Naguguluhang tanong niya kahit alam na niya ang isasagot nito. Carl hates commitment. Takot itong pumasok sa isang relasyon at ang mangyayari sa kanila ay katulad lang din ng nangyayari dito at kay Claire. Kung iisipin niyang mabuti, mas mapapalapit siya kay Carl at pwede niyang paibigin ito. Mas mapapadali sa kanya ang lahat. Isama pang sa mansyon na talaga siya titira bilang babae ni Carl. Hindi kasambahay. Tila siya promoted sa trabaho pag pumayag siya. Trina, I know you know the difference. Sagot nito at muli ibinalik ang atensyon sa pagkain. Kailan ako magsisimula? Tanong niya na ikinagulat ni Carl at napalingon sa kanya. Payag ka na? He asked. Yes, as long as huwag mo na akong iinsultuhin at aalukin ng pera. Hindi ako tatanggap ng anumang cash mula sa'yo, Carl. Determinadong sabi niya. Hindi niya kailangan ng pera. Ang kailangan niya ay bahay na matutuluyan at si Carl. Yun lang, wala nang iba. She needs Carl protection habang nasa San Rafael siya at malayo sa totoong buhay niya. Well, ipayag ka na. We can start now. Sagot dito sa kanya. Pretty fine. Sagot niya at sinimula na ang pagkain. Ibig ba sabihin simula sa araw na ito, hindi na ako kasambahay sa mansyon mo? Hindi na. And you can call me Carl, starting today. That's easy. Sagot niya tumigop sa brewed coffee na matagal na rin niyang namimiss mainom. Sa bagay kasi ng Yaya Floor, 3-in-1 lang at yung pinakamura pang brand kaya halos hindi niya ma-enjoy ang pagkakape. Habang kumakain, pinag-usapan na nila ni Carl ang mga rules sa gagawin nilang pagsasama ng walang commitment o anuman. Sinabi ni Carl na malaya pa rin nilang gawin ang mga gusto nila maliban sa kanya na sumama sa ibang lalaki dahil daw as long as sa mansyon siya nakatira, siya lang daw ang lalaki sa buhay nito. Sinabi rin ni Carl na ipapakilala siya nitong girlfriend sa mga tauhan sa asyenda at sa mansyon para naman daw hindi magtaka ang mga tao kung bakit siya nakatira sa mansyon. Idinagdag din ito. Soon, ihaharap din siya nito sa mga magulang at kapatid nito, bagay na ikinagulat niya dahil tila totoo siyang girlfriend nito. Pero gaya nga ng sabi nito para wala lang daw na magtaka kung bakit siya nakatira sa mansyon. Do you like anything to eat? Tanong nito sa gitna ng pagpapaliwanag nito sa magiging setup nila. Ha? Naguluhan pa siya sa tanong nito at napatingin sa mga pagkain sa mesa. Ubos na pala, hindi niya namalaya na nasimot niya ang pagkain sa mesa. Napakagatlabi siya at nahiyang tumingin kay Carl. Napalakas ang kain niya dahil na-miss niya mga ganoong klase ng pagkain. Matagal-tagal na rin kasi siyang hindi nakakakain ng masasarap tulad ng nakahain kanina na naubos na pala niya. No, I'm full. Nahihiyang sagot niya. Napangiti naman sa kanya si Carl. Anyway, this thing is like, I am your fake girlfriend, right? She asked seriously. Exactly. Sagot nito sa kanya. May nais ba siyang itanong kung kasama ba ang kiss and touch and also the make love sa gagawin nilang pagsasama? Well, obviously kasali iyon at mukhang isusuko na nga niya kay Carl ang sarili. Pag nangyari iyon, malalaman ni Carl na nagsasabi siya ng totoo. She's a virgin and who knows maging daan ang bagay na iyon para tuluyang mahulog sa kanya si Carl. At totohanin na nila ang peking ginagawa. Are we clear now? He asked. Yep, we're clear now. I am your fake girlfriend. Sagot niya. Good girl. I'm warning you, Carl Samaniego. Sabi niya at tumayo mula sa kinaupan. Nanatili ang mga mata nila sa isa't isa. Humakbang siyang palapit kay Carl. Niyuko niya ang gwapong binata at halos gahibla na lang ang layo nila sa isa't isa. Don't you dare fall in love with me. Malagkit na bulong niya sa tainga nito at sadyang pinadama mainit na paghinga nito sa kanya. Are we clear? Tanong niya at muling hinarap ito. Come here. Sabi nito. Napatili pa siya nang bigla siyang hilahin nito sa kamay at bumagsak siya sa kandungan nito.
Naramdaman niyang pagpulupot ng isang kamay nito sa bewang niya habang ang isa na may nakahawak sa mukha niya. You are mine now, Trina. Starting today, no other man can touch you. No other man can look at you the way I did. You are mine as long as I want you. Litan niya nito. Kikiligin na sana siya ngunit dinugtungan pa nito na tila ba may expiration date ang gagawin nilang pagsasama sa isang bubong. I am all yours, Carl. Sagot niya. Naramdaman niya ang kakaibang haplos nito sa pisngi niya. Inihanda ang sarili nang unti-unting lumalapit ang mga labi nito sa mga labi niya. Pinikit ang mga mata, tinintay na dumampi ang mga labi ni Carl sa mga labi niya. Carl! Tinig na isang babae nagpahinto sa paghalik ni Carl sa mga labi niya. Nagmulat siya ng mga mata at nakita si Claire na nalalaki ang mga matang nakatingin sa kanya habang nasa kandungan ni Carl. What the hell is this, Carl? Hiyaw na tanong ni Claire at lumapit pa sa kanila. Nakataas ang mukha niyang tumayo mula sa kandungan ni Carl at sinalubong ang matalim na mga mata ni Claire sa kanya. Don't tell me nahulog ka na sa patibong ng katulong mo. Hysterical na sigaw ni Claire. Tumayo mula sa kinuupan si Carl at hinarap si Claire. What are you doing here, Claire? Formal na tanong ni Carl. Why? I am not allowed to come here? Dahil ba sa katulong na yan? What's your word, Claire? May pagbabanta sa tinig ni Carl. I knew it. Unang kita ko pa lang sa babaeng yan dito sa mansyon. Alam ko nang binabalak niya. Nanggagalait sa galit na sabi ni Claire, sabay duro pa sa kanya. Kung magwala ito dahil pa ang nobya ni Carl. Alam naman niyang tulad lang din naman niya ang papel nito sa buhay ni Carl. Mga babaeng walang label at walang karapatang umasa o magdemand kay Carl ng ano paman. She's a gold digger, Carl. Wala ibang kailangan sa iyong katulong na yan kundi pera mo. Patuloy ni Claire sa malakas na sigaw. Napasili pa si Manang Lumen sa komedor. Marahil dahil sa mga sigaw ni Claire. Enough, Claire. Banta ni Carl dito. Fuck you, Carl, for letting that gold digger seduce you. Sigaw ni Claire at sinubukan lumapit sa kanya ng harangi ni Carl bago siya nito maabot. Tama na, Claire. Umalis ka na. You son of a bitch. You were. Sigaw ni Claire sa kanya. Pinanatili niyang nakataas sa mukha and she doesn't deserve any of those words. Hindi siya ganoong klase ng babae. Come on, Claire. Matigas na sabi ni Carl at niyaya na niyang palabas ng komedor. Hindi na siya sumunod pa. Hahayaan na lang niyang si Carl ang magsabi kay Claire na siya na ang bagong papalit sa role nito. Siya na ang bagong babae sa mansyon at buhay ni Carl. Siya na ang bagong parausan ni Carl. Nangihina siyang napaupo sa bangko nang mapansin si Manang Lumen. Alam niyang sa mga narinig nito ay alam na nito ang mga nangyayari. Hindi sa nangihimasok ako, Trina. Simula nito habang nililigpit ang mga plato sa mesa. Pero mali yatang pinasok mo. Patuloy nito. Sinulyapan niya ito. Maganda ka at napakabata pa. Unang kita ko pa lang sa iyo dito sa mansyon. Sumagi na sa isip ko na pwede mangyari ang bagay na ito. Ano pong ibig niyo sabihin? Tanong niya. Ramdam kong posibleng mahulog at umibig sa amo natin. Sagot nito. Sa nakikita ko sa iyo, Trina, totoong nararamdaman mo para kay Sir Carl. Kaya nag-aalala ko para sa iyo. Bakit po? Maniwala ka sa akin, Trina. Masasaktan ka sa pinasok mo. Sagot nito at tumalikod na bitbit ang mga plato. Alam niyang pinapasok niya tanda siyang masaktan. Kung ito ang paraan para makuha niya at mapaibig niya si Carl, ay handa siyang magsakripisyo sa ngalan ng damdamin niya para kay Carl. Trina. Tinig ni Carl nang bumalik ito sa komedor kung saan nakatulala siya at nag-iisip ng kung ano-ano. Are you okay? May pag-aalala sa tinig nito. Oo naman. Sagot niya sa pinasiglang boses. Huwag mo nalang pansinin si Claire. Sabi nito at lumapit sa kanya. I'm sorry sa mga sinabi niya sa'yo. Paumanhin ito at naupo sa upuan at tinawakan ang kamay niya. Don't worry, Carl. Handa naman ako mahusgahan sa pinasok ko. Sagot niya at ngumiti ng bahagya. Nais din niyang sabihin na handa din siyang masaktan pagdating ng araw na sawa na ito sa kanya at mahanap ng babaeng para rito. Kaya ngayon palang kikilos na siya para hindi na mabaling pa sa iba ang tingin ni Carl. Carl? Malambing niyang tawag rito at hinaplos ang gwapo mukha nito na napapalibutan ng balbas. Kiss me, please. Pakausap niya. Mabilis namang tinawid ni Carl ang pagitan ng kanilang mga labi
at naramdaman ang tamis at sarap ng mga halik ni Carl. Nang umagang iyon, isinama siya ni Carl mamasyal sa asyenda. Hindi na rin naman na siya isang kasambahay mula sa araw na ito, kaya hindi na siya kailangang maglinis pa ng bahay. Nasabi din ni Carl na bukas ang balik ni Manang Nana sa mansyon, kaya hindi na mahirapan pa si Manang Lumen dahil wala itong kasama sa mga gawaing bahay. Sakay ng jeep nito, una silang nagtungo sa gulayan kung saan nandoon si Yaya Flor. Nasabi na rin sa kanya ni Carl na pinaasikaso na nito ang kaso na lalaking muntik nang makagawa sa kanya ng masama. Sinigurado nitong makukulong ang lalaking iyon. Tinanong din ito ang bagay tungkol sa ginawa ni Raymond sa kanya. Tumanggi na siyang reklamo pa si Raymond dahil siguradong malalaman na ng lahat kung sino talaga siya dahil makapangyarihan din si Raymond. Hinayaan muna siya ni Carl na makausap si Yaya Flor. Sinabi niyang pumayag siya maging babae ni Carl sa Maniego. Noong unay nagalit ito dahil tila daw nakalimutan niya kung sino siya at nagpapakababa siya na pumayag na gawing babae ni Carl. Wala na siyang alam na ibang paraan para mapalapit kay Carl. Kung hihintayin niya ligawan siya ni Carl ay baka umabot na siya sa 40 o 50 anyos ay hindi pa rin siya nililigawan nito. Mataas ang tingin ni Carl sa sarili nito. Ma-pride din ito kaya siya na ang bumaba para abutin si Carl. Baka masaktan ka, Trina. Malungkot na sabi ni Yaya Flor. Nakahanda po ako, Yaya Flor. Mapait na sagot niya. Mabuting tao si Sir Carl. Mabuting pamilya ang pinagmulan niya at tsak napapasa siya sa daddy mo dahil hindi siya nalalayo sa estado ng mga Samonte. Lata niya nito. Oo nga po. Tanging sagot niya. Bakit hindi mo pa aminin sa kanya kung sino ka talaga? Yaya Flor, nagsisimula pa lang po kami ni Carl at kung gagawin ko na ang bagay na iyan ngayon, baka wala po kaming masamulan. Trina, aminin mo nga sa akin. Umaasa ka bang mamahalin ka ni Sir Carl? Diretsong tanong nito sa kanya. Walang masamang umasa, Yaya Flor. Amin niya. Sana nga mapaibig mo sa Sir Carl. Ako ang una magiging masaya para sa inyo ni Sir Carl pag napaibig mo siya. Nakangiting sabi nito. Wala namang imposible pag ginusto niya, lalo na't determinado siya sa ginagawa. Who knows, baka sa 1 linggo lang, mahal na siya ni Carl. Matapos sa gulayan, nagtungo naman sila ni Carl sa prutasan kung saan iba't ibang prutas ang nakatanim sa malawak na lupain. Nawiwili siyang pagmasta na napakagandang paligid. First time niya sa prutasan kaya naman ipinakilala siya ni Carl bilang girlfriend nito. Tila nagtatalo naman ang puso niya sa tuwa dahil may pagmamalaki sa pagpapakilala sa kanya ni Carl. Isama pang panay hawak nito sa bewang niya at alalay sa kanya. Siya man ay dumadamove sa pag-iinarte para alalayan siya nito. Pinatikim din sa kanila ang mga bagong pitas na prutas na siyang binibiyahe ng mga malalaking truck sa asyenda papunta sa iba't ibang lugar. Meron din mga in-export kaya hindi na siya magtataka kung gaano kayaman ang isang Carl sa Maniego, lalo na't ito lang ang nagpapatakbo ng ganito kalaking negosyo. Hapon na nang matapos sila sa pamamasyal. Busog na siya sa dami ng mga pagkaing nakain. Busog din pati ang mga mata niya sa napakaganda at napakalinis na lugar at lalong busog ang puso niya sa walang tigil na kilig at mabibilis na tibok dala ng mga pasimpleng haplos at mga paghawak sa kanya ni Carl. Nag-enjoy ka ba? Tanong nito habang pauwi na ng mansyon. Oo naman. Ang sarap mamasyal at pagmusta ng buong paligid. Nakangiting sagot niya. Great. Sa susunod na mamamasyal tayo, sa kabayo tayo sasakay para mas mag-enjoy ka. Sabi nito. Lumalim ang ngiti niya sa mga labi at agad na na-imagine kung anong feeling nang nakasakay sa kabayo kasama si Carl. Isinakay na siya nito noong unang pagkikita nila sa loob ng asyenda. Masasabi niyang ang sarap ng feeling, lalo na tila nakayakap ito sa kanya noong isakay siya nito sa kabayo. Habang pauwi, nag-ring ang cellphone ni Carl. May pinindot ito sa screen ng jeep at inilagay sa tenga ang earphone. Mama, narinig niyang sabi nito sa telepono. Marahil ang mama nito ang kausap nito. Malaya naman niyang napagmasta ng gwapong mukha nito habang kausap ang mama nito. Yes po, mama. Sige po, pupunta ako sa dinner at may pakikilala ko sa inyo. Narinig niyang sabi nito at nilungon siya. Nalaki ang mga mata niyang tiningnan nito. Siya ba ang tinutukoy nitong ipapakilala? As in agad-agad? As in now na? Si mama. Sabi nito sa kanya matapos ang pakikipag-usap nito sa mama nito. Pinapauwi ako sa bahay.
para mag-dinner. Patuloy nito at makapigil hininga niyang hinintay ang susunod na sasabihin nito. And isasama kita para maipakilala na kita sa kanila. Ano? Gulat na tanong niya. I told you, ipakikilala kita sa mga magulang ko as my girlfriend. Hindi naman nila malalaman pang setup natin. Sagot nito. Hindi na lang siya kumibo pa. Tumango na lang siya at sumulyap sa labas ng bintana nang maalalang wala siyang desenteng damit na maisusuot sa pagharap sa mga magulang ni Carl. Kilala niya mga ganitong klaseng pamilya. Dapat laging desente ang babae pag iharap na ng lalaki sa pamilya nito. Nilungan niya si Carl. I have nothing to wear. Amin niya rito. Ha? Kunot na ang tanong nito at sinulyapan siya. Ayokong humarap sa mga magulang mo nang hindi mo kandesente. Sagot niya. I see. You want to buy something to wear? Tanong nito sa kanya habang pinaglilipat-lipat ang mga mata nito sa kanya at sa dinaraanan nila. Dumaan na muna tayo sa mall. Dagdag nito. Ay, nais man niyan tumanggi pero wala naman siyang choice. Hindi siya pwedeng humarap sa mga magulang ni Carl na kapirasong tela lang ang suot o di kaya naman ay walang class at dating na damit. Remember, she is Trina Samonte. Kahit na anong mangyari, hindi niya dapat kalimutan na isa din siyang galing sa prominenteng pamilya sa bayan ng San Sebastian.